Ang asawang lalaki at amang akusado sa pagsakal sa buntis niyang misis hanggang mamatay at tumakas sa Italia ay posibleng hindi agad maibalik sa US nang walang laban. Marami ring sinabi si Lee Gili sa kanyang pagharap sa korte sa Italia ngayong linggo. At mukhang pinaghandaan niya ito bago umano tumakas mula sa Texas. Ilang linggo bago ang paglilitis. Ipinipilit ng abogado niya na bumalik siya sa Estados Unidos. Ngunit sa kabila ng Atlantiko, tila may ibang plano ang hinihinalang mamamatay tao. Ito ang On the Case ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sige mga kaibigan, sandali lang bago tayo magsimula sa episode na ito ng On the Case. Gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa app na Upside. Nakakakuha ka ng cashback sa mga pang-araw-araw na binibili mo tulad ng gasolina, grocery at takeout. Ang kailangan mo lang gawin ay i-download ang Upside ng libre, kunin ang offer sa mahigit 100,000 nilang lokasyon. Tapos magbayad ka lang gaya ng dati gamit ang iyong card. Pagkatapos, i-verify mo lang ang binili mo para makakuha ng cashback. Ginagamit ko ito tuwing nagpapagas o bumibili ng takeout at naghahanap ng mga offer sa Upside. Pagkatapos kong gumastos, lumalabas ang pera sa app ko at diretso ko itong inililipat sa bangko ko. Karaniwang kumikita ang mga madalas gumamit ng Upside ng $254 bawat taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code. Gamitin ang promo code na OTC para sa dagdag na 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gasolina mo. Hindi ka maniniwala sa sinabi ni Lee Gili sa korte sa Italia habang pilit niyang iniiwasan ng pagbabalik sa US kung saan nahaharap siya sa kasong capital murder sa Texas dahil sa pagkamatay ng kanyang buntis na asawa. Ang abogado ni Lee Gili sa Italia ay humihingi ng proteksyon sa isang paraan dahil naniniwala siya na naging biktima siya ng isang kampanya sa media sa Estados Unidos na hindi magbibigay sa kanya ng patas na paglilitis. At dahil dito, natakot siya at iniwan niyang bansa. Iyan ang abogado ni Lee Gili sa Italia na nagsalita sa media sa labas ng korte noong Lunes sa Turin ayon sa La Repubblica. Ngayon, kasalukuyan nasa Turin si Gili matapos siyang ma-detain sa paliparan ng Milan noong ika-3 ng Mayo nang dumating siya mula Canada. Ngayon, malaking tanong pa rin hindi lang kung paano siya napunta sa Italia, kundi paano talaga siya nakarating doon. Mula Harris County, Texas, kung nasaan ang Houston, tumawid pa hanggang Canada at sumakay pa siya sa isang flight na sa tingin namin umalis mula Toronto, uminto sa Montreal at pagkatapos ay tumawid ng Atlantic papuntang Europa. Nakakaintriga na ang abogado ni Gili sa US, si Dick DeGuerin, ay isang kilalang criminal defense attorney na napag-usapan natin sa nakaraang episode. Particular, ipinagtanggol niya si Robert Durst na baka natatandaan mo mula sa pelikulang The Jinx. Kaya siguradong isa siya sa mga taong marunong dumipensa ng mga seryosong kaso tulad nito. Sinabi niya na ang payo niya sa kanyang kliyente ay bumalik agad sa US sa lalong madaling panahon, kung saan nakatakda silang humarap sa paglilitis sa Mayo 29. Ayon sa KPRC, sinabi niya na nang malamang tumakas si Gili, hindi pa niya nakakausap ang kliyente pero nakontak niya ito kalaunan sa telepono. Mukhang hindi sinusunod ni Gili ang payo ng abogado niya. Ngayon, dahil sa pagtakas niya, may bagong mga kasong federal na kinakaharap si Gili na tatalakayin pa natin mamaya. Bago natin talakayin ang mga nakakagulat na pahayag ni Gili sa Italianong hukom at ang ibig sabihin nito kung kailan natin siya muling makikita sa Estados Unidos, gusto ko munang talakayin kung paano tayo umabot dito. Nakalaya si Gili habang nakapiyansa at tumakas patungong Italia. Maaring ikagulat mo ang narinig mo dahil sa mga kaso niya. Pero pinayagan pa rin siya ng hukom na magpiyansa matapos maaresto. Larawan ito ni Gili at ng asawa niyang si Krista. Siya ang biktima sa kwentong ito. Isa siyang ina ng 2 batang paslit at di umano'y sinakal siya hanggang mamatay sa loob ng kanilang bahay sa Houston noong 2024. Batay sa dokumento ng korte, si Lee Gili ang tumawag sa 911 bago magating gabi at sinabing nag-overdose si Krista sa mga paramedic. Ayon sa mga doktor, may ebidensya na ang inang 9 linggong buntis ay sinakal hanggang mamatay. Di umano, sinabi ni Gili sa otoridad na wala raw tendensyang magpakamatay ang kanyang asawa. Sinabi niyang walang kasaysayan ng paggamit ng droga ang kanyang asawa at nag-aaway sila noong gabing yon. Ngayon, nagpakasal sina Gili at Krista noong 2017 at meron silang 2 anak na sinasabing nasa bahay
noong gabing napatay ang kanilang ina. Iyon ay noong Oktubre 7, 2024. Inaresto si Geely makalipas ang ilang araw. Sa video ng unang pagharap niya sa korte sa Houston ayon sa Cow TV, itinakda ang piyansa niya sa $1 milyong. Malaki para sa iba, pero tila hindi kay Lee Geely. Nakaupo lang ako dito ngayong umaga habang umiinom ng kape. Iniisip ang tungkol sa pagpepresyo ng software. Ito ang video ni Lee na nahanap namin sa dati niyang LinkedIn page. Pinapakita ko ito para marinig niyo siya at makita kung anong klaseng tao siya. Ito ay isang tao na nagtrabaho bilang software engineer. At sinabi pa nga na may sarili siyang kumpanya. Nasa laranang yun siya at mukhang medyo matagumpay. At dahil sa $1 milyong na piyansa at tulong ng surety bond, nagawa niyang magpiyansa at makapaghanda para sa paglilitis at mamuhay sa labas ng kulungan ng mahigit 1 taon. Kabilang sa piyansa niya ang pagsuot ng electronic monitoring device. Nalaman natin na mula nang umalis si Geely ng bansa, posibleng iniisip na niyang tumakas mula nang malaman niyang suspect siya sa pagkamatay ni Krista. Batay sa record ng korte noong nakaraang buwan, may ebidensya ang mga piskan na kinabukasan matapos mapatay si Krista. Sinabi umano ni Lee na siya'y pinapahamak at kailangang umalis ng bansa. Ngunit hindi lang yun. Nung nakaraang taon, halos kasabay ng panahon na siya ay kinasuhan ng capital murder. Sa pagkamatay ni Krista, sinasabi ng mga piskal na may ebidensya silang nakikipag-usap siya sa isang babae na di umano'y nakarelasyon niya ng palihim noong 2023 tungkol sa pantakas palabas ng bansa. Ayon sa mga piskal, sa Abril-Mayo 2025, habang nakapiyansa at inakusahan ng pagpatay sa buntis niyang asawa, muling nakipag-ugnayan si Lee sa babaeng di umani karelasyon niya. Pinag-usapan daw nila ang plano na tumakas sa Mexico o ibang bansa. Sabi umano ni Lee, kaya niyang alisin ang kanyang GPS monitor. Iniulat din na kinausap niya ang di umano'y kalaguyo tungkol sa kasal at pagkuha ng bagong pagkakakilanlan. Tinanong pa raw niya ito kung may alam siyang Meksikanong pagkakakilanlan na pwede niyang magamit sa pagtakas palabas ng bansa. Ayon ito sa mga taga-usig at talagang nakakagulat itong tila pahiwatig sa mga paratang ngayon kay Lee. At tandaan din natin pagdating sa ilang ebidensyang ihaharap ng taga-usig sa kasong ito. Kung sakali, bumalik si Lee Geely sa Estados Unidos at haharap sa paglilitis sa Harris County, Texas, sabi nila na nakakita sila ng ebidensya na sa Reddit, minsang nagkwento si Lee Geely tungkol sa pagkabagot niya sa kanyang kasal. Makikita mo ang ilang ebidensyang binuo ng taga-usig. May forensic na ebidensya sa pagkamatay ni Krista na nagsasabing sinakal siya hanggang mamatay at hindi overdose ang sanhi gaya ng sinabi ni Lee Geely sa mga pulis nang tumawag siya sa siyam na isang-isang noong Oktubre. Sa ngayon, sinunod ni Lee ang mga kondisyon ng piyansa hanggang Mayo 1 nang magkaroon ng malaking pagbabago sa kwento. Magsisisimula ang paglilitis kay Lee sa Mayo 29. Sabi ng awtoridad ng Texas, Mayo 1 Biyernes, mga 9:00 ng gabi yon. Nakatanggap sila ng abiso na ang GPS monitor ni Geely ay nagkaroon ng alerto na napakialaman ng strap. At isinulat nila na sinubukan nilang makipag-ugnayan kay Lee Geely. Pero wala silang natanggap na sagot mula sa kanya hanggang Mayo 4. Iyon ang sumunod na Lunes. Nasa Italia na siya noon. Kaya baka nagtaka ka kung bakit nila hindi minadali ng mga otoridad ang paghahanap sa lalaking may kasong capital murder. Ayon sa record ng korte, 3 araw siyang hindi nila makita. Batay sa record ng korte, hindi tinawagan ng US Marshals at Task Force na tumutugis sa mga mararahas na pugante hanggang Mayo 4. At sa pagitan ng ika-1 at ika-4, sinasabing nakarating si Lee Geely mula Texas papuntang Canada, sakay ng eroplano at pagkatapos ay sa Italia. Sinasabing sumakay si Geely ng Air Canada flight mula Canada papuntang Milan. Partikular ang AC-874 na regular na bumibiyahe mula Toronto. Dumaan ito sa Montreal at pagkatapos ay papuntang Milan. Ang flight na yon ay lumapag sa Milan noong ika-3 ng Mayo. Hindi pa rin malinaw rin paano siya nakatawid mula Texas, patawid sa Hilagang Hangganan, papuntang Canada. Ngayon, bilang bahagi ng kanyang piyansa, kailangan niya magsuot ng GPS monitor na ito. At sa ngayon, inaakusahan siyang pinuto niya ang monitor na yon. Kaya nang makarating siya sa Italia, ang IB na ginagamit niya ay hindi pumasa sa pagsusuri ng mga autoridad ng Italia. Sabi nila, ang pangalan na di umano'y ginamit niya ay Lejean Jean-Luc Olivier. At sinasabing meron siyang Belgian passport
at iba pang di umano'y pekeng Belgian na dokumento. Hindi pa natin alam kung paano niya nakuha ang mga dokumentong ito na kailangan mo para makasakay ng eroplano. Kung nagbiyahe ka kamakailan sa abroad, alam mong siniskan ang passport mo, lahat ng ito nagawa niyang magamit para makasakay ng eroplano. Ngayon, si Gili ay tinanggihan ng Italia na makapasok at siya ay naresto. Doon na inamin ni Gili ang totoong pangalan niya at na siya'y naghihintay ng paglilitis sa US dahil umano sa pagpatay sa asawa niyang si Krista. Pagkatapos, humingi ng asylum si Gili sa Italia. At pag-uusapan natin kung bakit particular na Italia ang lugar na gusto niyang puntahan mamaya. Nang malaman ng mga autoridad sa Italia ang tunay niyang pagkakakilanlan, agad nakipag-ugnayan ng Interpol sa mga autoridad sa Washington, D.C. noong Mayo 4. Ito ang federal na reklamong kriminal na isinampa matapos mahuli si Gili ng mga autoridad ng Italia. Mga autoridad ng US, hindi lang siya nahaharap sa mga kaso sa Harris County, Texas ng capital murder, kundi ngayon ay nahaharap din siya sa kasong federal, isang kasong pagtakas sa ibang estado para makaiwas sa pag-uusig. Ngayon, si Gili ay unang humarap sa korte sa Italia at mukhang marami siyang sinabi. May reporter ang NBC News sa loob ng korte at sinabi ng reporter na tinanong ng hukom kung pumapayag siya na ma-extradite sa Estados Unidos. Kung gusto niyang ituloy ang aplikasyon para sa internasyonal na proteksyon. Ayon sa ulat, sinabi ni Gili, inuulit ko, hindi ako pumapayag. Sinabi ng reporter na nagbigay si Gili ng dininging pahayag tungkol sa pagkamatay ng asawa niya. Ayon sa ulat, sinabi niya, patay na ang asawa ko. Mali nilang ako ang sinisi. Wala na akong tiwala sa hustisya. Wala akong kasalanan. Hindi ko siya pinatay. Ang tanging kasalanan ko ay ang pagtakas para iligtas ang sarili ko. Ginawa ko ang lahat para makatakas at maghanap ng proteksyon sa Italia. Ngayon, malagang tandaan na hindi nag-extradite ang Italia ng mga tao pabalik sa mga bansa kung saan maaari silang patawan ng parusang kamatayan. Kinasuhan si Gili ng capital murder sa Texas. Ngunit ayon sa ulat, hindi pa raw sinasabi ng mga prosecutor kung hihilingin nila ang parusang kamatayan sa kasong ito. At pagkatapos, marahil ang pinaka-nakagugulat at nakakataas kilay na komento na di umano'y sinabi ni Lee Gili sa pagdinig sa korte sa Italia, ay gusto raw niyang manatili sa Italia dahil, ayon sa kanya, ang pamumuhay, ang kultura, ang internasyonal na proteksyon at para makatanggap ng patas na paglilitis. Kahilingan ng ekstradisyon mula sa ministeryo. Sinabi ng Italianong abogado ni Gili na isang hukom ang magpapasya kung ibabalik siya sa Estados Unidos. At sa ngayon, wala pang desisyon. Ngayon, ang Amerikanong abogado ni Gili na si Dick Degerian ay pinagtatanggol siya mula nang tumakas si Lee Gili sa ibang panig ng mundo. Sinabi ni Degerian na ang katotohanang tumakas ang kanyang kliyente papuntang Italia ay hindi indikasyon na siyang may sala sa umano'y pagpatay sa kanyang asawa, kundi nagpapakita lamang na natakot siya dahil sa mga maaaring kaharapin niyang parusa sa isang paglilitis. Sinabi niya sa lokal na media sa Houston na pinayuhan niya ang kanyang kliyente na bumalik agad sa US. Ngunit mukhang hindi yon ang direksyong tinatahak ni Lee Gili. Pinagbigyan ng isang hukom ang hiling ng prosekusyon para sa isang gag order sa kasong kinakaharap ni Lee Gili dito sa US. Binanggit ng prosecutor ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa media ng abogado ng depensa na si Dick Degerian. Ngayon, pagdating naman sa pamilya ni Krista, malino na maraming atensyon na yon sa kanyang asawa at sa mga paratang laban sa kanya, pati na rin sa mga hakbang na ginawa niya para takasan ang pagharap sa sistemang kriminal ng Amerika. Pero dapat pa rin kilalanin si Krista at kung sino siya, isang ina, kaibigan, masipag na profesional, at tila malaking tagahanga ng football ng Clemson. May kaibigang nagsulat sa Justice for Krista IG page. Habang patuloy ang ilusyon sa abroad, alalahanin kung para kanino tayo lumalaban at nagbibigay pugay. Tuwing Martes, nagsusuot ng ube ang mga taga-suporta ni Krista bilang pag-alala sa kanya. Kasama natin mula ay si Jack Rice, Criminal Defense Attorney, dating prosecutor at CIA officer para talakayin ang kaso. Ano ang susunod na mangyayari kay Lee Gili? Grabe wild talaga ito, Chris. Totoo, kapag tinignan mo ang criminal law sa iba't ibang estado, pwedeng magbago ang jurisdiksyon. Tandaan mo, may federal na jurisdiksyon tayo. May jurisdiksyon din ang bawat estado. At bawat estado ay may sarili nilang paraan kung paano nila ginagawa ang mga bagay. May mga kasunduan din kung paano nagtutulungan ang mga estado. May mga kasunduan kung paano nagkakaugnayan ang mga gobyerno sa internasyonal na antas. Tandaan, hindi ito Texas laban sa Italia ngayon. Ito ay Estados Unidos laban sa Italia at kung paano ito gumagana dahil ang DOJ o Department of Justice ang siyang papasok
at hahawak nito para sa Texas. Iyan ang susunod na mangyayari dahil nang makarating si Ginoong Gili sa Milan, napasailalim siya kahit paano sa jurisdiksyon ng Italya. At ang talagang pinahahalagahan ng mga Italyano ay ang parusang kamatayan. At ito ay kasong may parusang kamatayan. Kaya ito ay isang bagay na talagang pinahahalagahan ng mga Italyano at binabantayan nila ito ng seryoso. Kapag tiningnan mo ang sitwasyon niya, mahirap masabi kung malakas ang kaso. Ayon sa mga prosecutor, may ebidensya na isang lalaki ang nagsulat online na nababagot siya sa kasal. Inaakusahan nila na nagkaroon siya ng relasyon noong 2023 na kumikilo siya ng kakaiba nung nangyari ang lahat ng ito. May forensic ebidensya raw sa katawan ng biktima na magpapatunay na sinakal niya ito hanggang mamatay. Tapos nagsinungaling siya at sinabing nag-overdose lang ito. Wala pang pahayag ang tagahusig kung hihilingin nila ang parusang kamatayan sa kasong ito. Paano nakakaapekto yon sa kasalukuyang negosasyon na maaring mangyari sa pagitan ng US at Italia tungkol sa pagbabalik sa kanya dito para harapin ang paglilitis? Oh, at magagandang tanong yan dahil iniisip din natin yan. Simulan natin sa mga ebidensya at paratang laban sa kanya sa Texas. Iyan ang bahagi nito. Ang ikalawang bahagi ay kung paano ito haharapin ng lahat. Oo, mabigat ang mga paratang. Ayon sa mga piskal sa Texas ngayon, marami silang ebidensya. Kabilang nga ang ebidensya ng asphyxia. Kapag tinitingnan natin ang isang taong nasakal, maraming bagay ang pwedeng tingnan. Nabanggit mo na rin ang mga bagay tulad ng biretinal hemorrhaging kapag may dugo sa mga mata, mga ganong bagay. Makikita mo rin na may malabuto sa leeg na pwedeng mabali o madurog. Maaring magdulot ito ng pinsala, pagguho ng esophagus at iba pang problema na tila meron sila. At talagang sumusuporta iyon sa argumentong ito. Dagdag pa ang ilan sa, kung tatawagin mo, at ginagamit ko ang terminong digital fingerprint evidence. Ang ideya ng mga isinulat niya online, kung paano niya ginagawa ang ginagawa niya, at kung ano ang iniisip niya. Lahat ng iyon ay tinatanggap bilang ebidensya. At iyon ay isang bahagi. Iyon ang ebidensya. Pero may isa pang bagay. Kapag pinag-uusapan natin ang mga kasong may parusang kamatayan, at ito ay isang kaso na posibleng may parusang kamatayan, may 3 estado sa bansa na, kung masasabi ko lang, kapag may nahatulan ng ganitong kaso, ang 3 estadong ito ay mas maraming pinapatay kaysa sa pinagsama-samang iba pa. At ang estado na talagang pinakamaraming pinapatay ay ang Texas. Iyon lang talaga ginagawa nito. Dahil ito ay isang kasong may parusang kamatayan, ang nangyayari ay inilalagay nito sa ibang posisyon ang mga Italyano. Hindi para sa Texas o Estados Unidos, kundi para sa mga Italyano. Kaya hindi ito tungkol sa mga katotohanan na kayang patunayan ng Estado o kahit sa mga paratang na sinasabi nilang totoo. Ang mahalaga ay kung ano ang maaring gawin ng Estado sa kanya. Sakaling si Ginoong Gili ay ibalik mula Italia papuntang Houston upang harapin ang kaso. Alam mo, hindi lahat siya mismo nagsabi at nagdeklara na humingi siya ng asylum pagdating sa Italia. At nakita natin, alam mo, lalo na sa iba't ibang uri ng mga kwento na nasa true crime, kung iisipin mo, hindi naman sa pagiging political pero tungkol sa ideya ng imigrasyon at kung ano talagang ibig sabihin kapag may isang tao na humihingi ng asylum. Hindi mo pwedeng basta sabihin na humingi ako ng asylum at bigla mo na lang itong makukuha. Pero pagdating sa kung paano niya ito ginawa, ibig kong sabihin, pumapasa ba ito sa pamantayan? Ibig kong sabihin, pagdating sa. Ibig kong sabihin, ano na lang ang mangyayari? Mananatili ba siya habang buhay sa Italia? Kung hindi aalisin ng Texas ang parusang kamatayan sa usapan. Inilagay mo ako sa alanganin, hindi ba? Oo, pero gaano ito kaposible? Ibig kong sabihin, gaano kalakas ang kaso niya, hindi sa depensa niya sa US. Kundi, kung malakas ba ang kaso niya bilang isang bilanggo, alam mo, isang political prisoner dahil sa sistema ng hustisya ng US. Tandaan, kapag ginawa natin yan, ikaw agad ang magbabantay sa akin, tama? Siyempre. Ito ang iniisip ko. Ang kasunduan sa extradition ng US at Italia noong 1983 at 83 talaga ang pinagbabatayan nito. At kapag tinitingnan nila ang isyong ito, isa sa mga kailangang mangyari ay hindi lang dapat magpatunay ang Estado, ang US, ng probable cause, kundi sinasabi rin na hindi ito dapat isang capital case. Kaya hindi ito tungkol sa mga katotohanan o mga paratang sa kaso. Hindi nga.
Ang totoo, tungkol ito sa kung ano ang maaring gawin sa kanya ng pinakahuling tagahatol. Sa kasong ito, pwede ba itong kapatawan ng parusang kamatayan? Oo. At iyon ang napapagulo rito dahil bigla na lang. Dahil lang umalis siya sa isang jurisdiksyon at napunta sa iba, maaring magbago kung ano ang maaring gawin sa kanya ng Texas, US. Pasok ba ito sa pamantayan? Magandang lugar ito para dyan. Ngayon, Maaari mo ring isipin ito sa ibang mga bansa kahit sa Europa. At talagang may tinatawag na Europeo. Komite sa Karapatang Pantao at pinag-usapan din nila ito. At bahagi iyon ng ginagawa ng mga Italyano. Mas matindi ang ginagawa ng mga Italyano kaysa sa ibang Europeo tungkol dito. Mayroon silang batas ng Korte Suprema na nag-ugat pa noong 79, 86 at iba pang taon na naangkop sa kanila na nagsasabing wala silang ibang pagpipilian. At para sa kanila, ang ibig sabihin nito para sa Estados Unidos, sa Department of Justice at sa huli sa Texas ay kung gusto ninyong maibalik si Ginong Gili, kailangan ninyong pumayag na alisin ang parusang kamatayan sa usapan. At iyan nga ang sitwasyon natin ngayon. At mangyayari yon bago pa man makapag-desisyon ang mga taga-Texas kung talagang nagkasala si Gino Gili sa krimeng ito o hindi. Nakakaintriga ito para sa akin. Parang ayaw talaga niya. Nakalaya siya sa piyansa noong 2024. Pero mukhang ayaw talaga niyang gumalik. Alam mo, iniisip ko na hindi lang ito tungkol sa parusang kamatayan. Yung ideya na haharap siya sa paglilitis, mahatulang nagkasala, at posibleng gugulin ang natitirang buhay niya sa kulungan. Pero sa parehong panahon, alam mo, kung sabihin ng Texas na sige, hindi ito magiging kaso ng parusang kamatayan, kahit na pwede mong sabihin na dahil may hindi pa isinisilang na bata na namatay rin, pwede itong umabot sa antas ng isang kasong may parusang kamatayan, lalo na sa Texas. Ibig kong sabihin, kung alisin ng Texas ang parusang kamatayan sa usapan, anong argumento pa kaya ang pwede niyang gamitin para manatili sa Italia at hindi isakay sa eroplano pabalik ng Houston, kung saan parang lalo pang tumibay ang kaso ng mga piskal dahil tumakas siya palabas ng bansa? Tingin ko, yan ang mga argumentong gustong gamitin ng mga piskal sa Houston na yon. Sa palagay ko, kung sakaling alisin ng Texas ang parusang kamatayan, ibig sabihin ang capital punishment, naniniwala akong papayag ang mga Italyano na i-extradite siya. Papayag sila sa extradition. May proseso rin sila tulad ng mga estado, tama? Ibig sabihin, kung nasa Oklahoma ka at gusto kang kunin ng Texas, may proseso dyan. Katulad din ng proseso kung nasa New York ka o New Jersey. At pwede mong daanan ang mga iyon. Kakaiba ito kasi, kailangan din ng probable cause, kaya dapat mong patunayan ang isang bagay. Pero ang kinakailangan ay alisin yung bahaging may kinalaman sa parusang kamatayan sa usapan dahil ang mangyayari ay magiging karaniwang proseso ng extradition na lang ito, dagdag pa ang bahagi ng probable cause. Kapag napatunayan mo na ito sa korte sa Italia, kailangan mong kumuha ng kasunduan na hindi ipapataw ang parusang kamatayan. At technical, ang paraan kung paano ito gagana sa Texas o kahit saan pa sa Estados Unidos ay ganito. Kahit gusto pa nilang patawan siya ng parusang kamatayan, hindi talaga nila ito magagawa. May mas technical na paglalarawan kung ano talaga ito. Kahit sabihin ng hurado na parusang kamatayan ang hatol, hindi pa rin siya mapaparusahan ng kamatayan at sa halip ay habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na makalaya kung mapatunayang nagkasala. Nakakagulat minsan panurin ito. Marami na rin akong napagtrabahuhan, hindi lang sa Estados Unidos. Habang nasa International Criminal Court, nagturo rin ako sa mga abogado kung paano mag-practice sa iba't ibang bansa. Nakita ko rin kung paano nila hinaharap ang mga isyong jurisdiksyon. Dito sa Estados Unidos, minsan iniisip natin na mas malaki o mas higit tayo. Totoo rin yon dahil isa tayo sa mga pangunahing manlalaro sa mundo. Ang isang bagay na sa tingin ko ay binibigyang diin nito ay sa huli. Bahagi tayo ng isang multi-jurisdictional na sistema at kahit na iniisip natin na kaya nating, kung gusto mong gamitin ang termino, mag-isa lang. Hindi talaga natin kaya dahil hindi natin kontrolado ang bawat ibang jurisdiksyon, maging European man ito at sa kasong ito, lalo na kung ito ay Italya. Sa kanyang sitwasyon, o dumako naman tayo sa panig ng mga piskal, dahil maaaring may piskal doon, at di ko alam kung sasabihin nilang aalisin ang parusang kamatayan sa pagpipilian. Habang buhay ka pa ring makukulong. Kapag gumagawa ka ng desisyon tulad nito,
At hindi ko alam kung gaano kadalas nakakapasok ang isang tao sa Italia na may ganitong kaso. Ano ang dapat isaalang-alang kung kaya mo talagang gawin yon? Dahil sigurado akong may ibang tao rin na may ibang kaso na hinaharap at nakakaya nilang makarating sa isang bansa kung saan pwede nilang maglahad ng isang particular na argumento. Halimbawa, ang president na malilika mo kapag sinasabi mong, ayon sa batas, hindi ka bibitayin kung mapatunay ang nagkasala rito. Paano ito nakakaapekto sa mga desisyon ng Harris County, Texas? Hindi, maganda yung tanong mo. At alam mo, ang Harris County ay mas madalas na humarap sa isyong ito kumpara sa ibang mga county. Napakalaking county nito, una sa lahat. At ang hinarap nila ay maraming kaso na kinasasangkutan ng mga taong tumakas papuntang Central at South America. At ang nangyari ay sinubukan nilang bumalik at harapin ang mga kasong iyon mismo. Pero ito ang sigurado nating alam. Nangyari na ito sa atin. Kung hindi ganon, tumanggi ang Italiano sa extradition. Kaya alam natin yon. Ang totoong tanong ay, nililimitahan ba nito ang kakayahan ng mga piskal na magsampa ng kaso? Ang ibig kong sabihin, usigin ang kaso hanggang sa hatol na kamatayan at bitay. Kaya ba nila yon? Sa tingin ko, hindi nito nililimitahan ang kakayahan nila. Ito ay tumutukoy lang sa isang particular na kasong ito. Hindi nito naaapektuhan ang kakayahan nila sa hinaharap na gawin ang kanilang trabaho. Sa tingin ko, maaring magbago ang mga pangyayari kapag may kinakaharap kang kasong may parusang kamatayan. Ibig sabihin, kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa usapin ng piyansa, kung papayagan mo bang magpiyansa ang isang tao o hindi. Dahil sa takot na maaring tumakas sila papunta sa isang jurisdiksyon na maaring maglimita sa kakayahan ng Texas na usigin ang kaso sa parang sa tingin nila ay nararapat. Maaring mabago nito kung paano nila haharapin ang mga kasong may kaugnayan sa parusang kamatayan. Alam kong napag-usapan natin dati nakatanggap sila ng alerto na may problema sa GPS monitor niya. Pero nagsimula lang ang task force at US Marshal sa ika-4. Samantalang, nasa Italia na siya noong ika-3. Alam mo kaya parang isa pa itong ibang bahagi ng usaping ito. Alam ko nagtatrabaho ka sa mga kaso ng pagpatay at naalala ko si Lee Gili. Kung totoo ang paratang sa kanya, halimaw talaga siya. Pero alam mo, normal lang siyang namumuhay hanggang noong araw na yon ng Oktubre 2024. Walang tawag tungkol sa problema sa pamilya. May-ari rin siya ng software company. Pagkatapos, ayan siya. Inaakusahan ng matinding krimen. Nasa Italia siya at nagsasalita ng Italyano sa hukom. Sinasabi niya na gusto niyang manatili doon dahil sa lifestyle at kultura. At parang ipinapahayag niya, alam mo, na iniisip niyang siya ang pinakamatalino sa lahat ng naroon. Ano ang pinaka namumukod tangi sa kanya bilang taong madalas makakita ng ganitong kaso? Ano ang napapansin mo sa personalidad at pagkatao niya? Alam mo Chris, napakahirap talaga ng mga ganitong sitwasyon. At kailangan ko ring balikan ang panahon ko noong nagtatrabaho pa ako bilang ahente. Kaya bilang dating CIA case officer. Isa sa mga bagay na napansin ko kahit noon pa ay ang antas ng narsisismo na hindi mo masyado nakikita sa pangkaraniwang tao. Pinag-uusapan mo ang isang taong napakagaling, isang taong may matinding talino. Hindi ko sinasabing napakataas ng antas, pero tiyak na mas mataas ito sa karaniwan at may kakayahan at minsan resources para gumawa ng pambihirang bagay. Nakita ko ito mula sa mga operatiba sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun nga ang kaso. Pero nakita ko ito bilang dating taga-usig at abogado ng depensa. Na ang nangyayari kapag may taong ganito ay talagang nagpapahirap at nakakabigo. Sa tingin ko, iisipin mong mas mataas ang radar ko kaysa sa karamihan. At nagkaroon ako ng malapagkakataon sa buhay ko, sa karira ko, na nakatagpo ako ng mga taong medyo nagustuhan ko. Mga taong inisip ko na, ang taong ito ay kahanga-hanga. Ito yung taong gusto ko talagang makilala pa kung maaari. At saka ko lang nalaman na ang taong yon. Pumatay ng partner, nilagay ang ulo sa kahon, inilibing ang tao dito, gumawa ng kakila-kilabot na bagay doon. Ibig kong sabihin, bigla na lang ang talagang gusto ko ay makita ang sungay at buntot. Gusto ko! Gusto ko makita ang sungay at buntot. Pero hindi laging ganoon ang mundo. At bahagi ng pagiging narsisista, bahagi ng kakayahan ng ilang tao na ganito ay kaya nilang gumalaw
sa iba't ibang antas at iba't ibang level. Kaya kapag kausap ka nila ng direkta, maari silang magmukhang napaka-kompetente. Hindi naman ibig sabihin nito na sila ay psychotic na agad. Maaring gawin silang iba, pero hindi naman ibig sabihin ay lubos silang walang kakayahan. At iyon ang dahilan kung bakit maaari at dapat silang kasuhan para sa mga krimeng kanilang ginawa, basta't mapapatunayan ito. At makikita natin kung anong mangyayari. Ibig kong sabihin, hindi pinayagan ng mga kamera sa loob ng korte nung pagdinig niya sa korte sa Italia. Pero kung at kapag nakabalik siya sa Houston, kung saan may mga kamera, inaasahan kong papayagan yon sa korte dahil nakita na natin yon dati. Interesado akong makita kung paano ito mangyayari, lalo na kung kailan siya maisasakay sa eroplanong pabalik sa Estados Unidos dahil hindi pa ito tiyak. Jack Rice, abogado ng depensa, dating piskal at CIA opisyal. Ang ganda ng usapan natin tungkol sa kasong ito. Talagang kakaiba. Salamat, pre. Dito nagtatapos ang On the Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify, at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa muli.